And of course, when the Holy Spirit prompted us to do something, anong response natin? Ignore or respond it with faith? Minsan daw kasi ang nangyayari sa buhay natin, lalong-lalo na if we are Christian, ang nangyayari natin, ang gusto nating mangyari, mag-i-invite ako ng mga kaibigan ko, ng mga kaklase ko, dadalhin ko sila sa church, saka ko sila ishiran ng gospel. But that's not what the Bible says. But that's not what the Bible is about. Ibig sabihin, your office place is an evangelism ground. Yung meetings natin, yung mga game plans natin, saan mang lugar tayo naruroon, ang formula ng Bible, we need to be a messenger sapagkat every workplace, every place, or every games, or every meetings, kung ano man yung ginabibilangan mo, at ngayon Kristiyano ka, naniniwala ako na si Lord may reason kung bakit ka nilagay doon. Huwag nating hintayin na bibitbitin pa natin sila dito sa church, saka natin sila pangaralan. God sent you in that specific place for a purpose. So, when we say prompted by the Holy Spirit, yung ginawa ni Philip na pagsunod doon sa eunuch ay hindi niya lang basta desisyon, kundi ito po ay work of the Holy Spirit sa buhay ng isang evangelist. Naniniwala ako sa umagang ito, ganun din yung kilos ng Banal na Espiritu sa atin. May reason. Hindi pwedeng gusto mo lang. Although that you have this self-will na gagawin mo yung isang bagay na yon, but without the strength and the encouragement of the Holy Spirit, hindi mo magagawa. In our circle, no? Doon sa ating mga friends, ang pinag-uusapan natin lagi ay common grounds, common topic. But pwede ba natin may singit yung gospel? Pwede ba natin masingit yung ginagawa natin sa Panginoon? Pwede ba nating masabi sa kanila that we belong to this group, that we belong to the Lord, that ito yung ginagawa natin sa church? So Philip was prompted by the Holy Spirit to respond with faith doon sa bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanya.